Aquí está la comida, aquí oscuro. ¿Dónde comida? Pescado. ¿Dónde pescado? Yo quiero ver pescado. Hoy yo como pescado comunica. ¿Dónde pescado? Quiero ver. Ay, solo uno piraso, pieza, dos piezas. Uno con patas. Ah, pescado con patas. Sabay, maganda na yung buhay nila dito. Hindi naman, sabi na spoiled ba yung pagkain ng pagkain? Eh, normal naman na kumakain tayo ng mga ganun. Kaya yan, ito, ang ulam namin, ito yun po ulam namin. O, ayan, giniling. Ay, kagabi pa yan? Ah, giniling. Ha? Kay Jerry Adicho. No, hablaba conmigo, hablaba con Pasá. Ah, Saludaba. solo saludaba. ¿Dónde apoyo? ¿Bañar? Pollo aquí. ¿Por qué tú no contestar? Cuando yo preguntar. Estoy trabajando. ¿Trabajando? No han dicho que vayan a darle a mamá. Todo tu niños está en casa. Ay, Vivian, ¿qué tú hacer? Todo. ¿Quién trabaja? Estamos en casa. Ah. Sí, yo. Ahora tú trabajar. Ah, no pasar. Cuando aquí mucho pasar. Guinea trabajar. Ahora cambiar. Acha, mame. Ahora todos tus niños cambiar. Sí. Cuando no trabajar, no comer. Así. Así. Ley. Ah, ley de chamamé. Ley de chamamé, no trabajar, no come. No. La ley. ¿Qué? ¿Ah? La ley. Ley de chamamé, no come, no trabajar. No trabaja, no comer. Sí. Ah, no trabajar, no come. ¿No? Sí. Porque yo no como tú. Cuando tú estás con ellos, pizza, comida, coche. Yo no así. Ahora, Cuando no pensar, no comer. cuando volver Guinea, andar. 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 Ajá. Para hacer vida fuerte. Pero chamamé, ha? Mame. Yo quiero repetir, ha? Anak mo yung sauce. Ah. Chamamé, ¿qué es esto? ¿Ollas? Cocina, yo estoy en la cocina. No te digo que estoy cocinando. ¿Dónde tu comida? Aquí está en la cocina, aquí oscuro. ¿Dónde comida? Pescado. ¿Dónde pescado? Yo quiero ver pescado. Hoy yo como pescado comunica. ¿Dónde pescado? Quiero ver. Voy a poner mucho picante. Si no con el picante no importa. Ah, ¿dónde? Ay, solo uno piraso, pieza, dos piezas. Uno con patas. Ah, pescado con patas. Sí. Ajá. Después, ¿tú tienes arroz? Sí, con arroz. Cuando tú quieres dinero, hay que comprar 2 sacos de arroz para no tiene problema uno mes. Así. Ay, nawala na signal. Ajá. Ame. No tiene. Matipid talaga si Chamami eh.
Ba't nawala? Nawawat. Dalawang isda, tsaka daw paan ng manok. Ulam nila. Lahat nagtatrabaho. Sarsa lang kasi pwede na eh. Ang laki na ni Beverly. Ngayon ko lang uli na din nakita sila si Apoyo. Nawala na si Cel sa Matinga Muenya. Tumatawag si Amer sa akin eh. Dapat medyo ikaw ang nasa may nandoon, trabaho ka, tulungan mo sila Patya. Ano si Pacharo, tsaka sila lahat sila nagtatrabaho eh. Nawala na si Cesar Monyo Matinga. Ba't di na sumasagot? Busy na siguro siya sa pag niya. Asa na? Ay, nagtatrabaho. Oo. Bulan dong ka. Ano? Ano mo yung password natin? Ayaw naman na hindi na sumasagot si Cesar. Abay, sabi ni Cesar, kasi eka nang nandyan puro pizza. Tapos, pizza, may sasakyan. Dito sa Guinea, hindi. Kaya siguro ito mga bata ay gusto lang bumalik dito kasi mas magasap na ang buhay nila dito. Di syempre kung ako naman maganda na yung buhay nila dito, hindi naman sabi na spoiled ba yung pagkain normal naman ako makain tayo ng mga ganun. Syempre iba na siguro talaga yung nila, yung lahi nila or iba yung kultura nila pagkain nila ganun lang. For example, kumain sila ng tanghalian or kumain ng magahan. Ganoon. Pero hindi kasi iba kasi pagkain nila, pagkain nila matabang. Matabang pagkain nila, hindi kagaya natin. Kaya lang magdaglagay sila ng seasoning. Yun marami, yun ang nagpapalasa. Kaya nga po kagaya niyan, ito ang ulam namin, tingnan niyo po ulam namin. Ayan, giniling. Ay, kagabi pa yan? Giniling. Siyempre, hindi pa si Ryan kasi hindi alam naman kumain niya kagabi. Meron din sinigang doon. Ano sinigang? Hindi kagaya natin, di ba? Kagaya niya, may giniling kaming ulam. Kagahapon pa yon. Inulam din namin ulit kinabukasan. Nagluto na lang kami ng sinigang na isda. Yun. At hindi na sumasagot si sa akin. Si Cesar baka siguro busy na siya. Ay nako, siguro talaga nako. Ay sumasama. Wala daw si Amir dun eh. Ano ang ginagawa? Tumatawag si Amir sa akin eh. Yung yung dati kasi yung pinapagawa ko ay yung nagpadala ako sa kanya before pinang pinang reboke o pinang platada. Ngayon, hindi naman yun nabasa ko kasi sa comment sabing ganon ginose project daw. Hindi naman. Oo, hindi naman ginose project yung bahay ni Mudra. Meron namang hindi lang niya na i-video. Kaso nga lang kasi mga amigo, sobrang mahal kasi ng semento doon. Tsaka hindi ganun yung presyuhan ng semento. Tapos syempre labor pa. Mahal doon, hindi ganun kadali. Kaya nga lang, sa akin, dapat unahin niya yung ang uunahin niya yung sa may apartment. Kasi pagka natapos po yun, pwedeng pagkakitaan, pwedeng mag-generate ng income. Unlike po sa may bahay nila na okay naman. So, sinabihan ko si Mudra na sabi ko, unahin niya yung mga project kaysa doon sa bahay nila kasi may mga inaayos pa unti-unti doon. Huwag siyang magtalbog-talbog kasi hindi matatapos kapag ganoon. Tulad ngayon, isang side na lang yung ginagawa, matatapos ng platadahan. So after noon, may bintana, madali na kasi marunong gumawa ng bintana sila. Si Elvis. Ewan ko baka kung kahoy ilalagay o sabi niya kasi dati sliding window. Tapos yung baldosa or yung tiles bibilin sa company namin, medyo mahal din yun. Yun ang mga mahal.
So, sabi ko, sana matapos agad yon para at least merong umupa. Pero meron ng mga wire yon kasi dati bumili na kami ng wire noon mas hindi totoo na yung project doon kay nagkaroon ng ghost project, hindi po totoo. Yung pera po ay nagagamit naman, kaya nga lang nung mga nakaraan kasi meron siya mga inayos na hindi ko gusto. Sabi ko mas unahin nga yung importante. Kaya syempre depende yung mga kasi nababasa ko sa comment ko na ganyan yung project ba't hindi yun ang inuuna. Syempre siya naman yung nakakaalam kung ano yung uunahin doon talaga sa apartment. Pero yung sa bahay nga, yun dun lang ako umalma kasi sabi ko makakapag-antay naman yan. Hindi ko alam yung tunay na istorya. Basta nakita ko kasi may ginagawa sa loob ng bahay nila. Nagpipintura pa nga alam ko may pinipinturahan din So, yun. Ang maganda, nakakatipid sila ng labor kasi si Pachapo, siyang nagtatrabaho doon. Si Bibian, tapos yung mga kapitbahay niya, nagbabatares. Batares meaning papakainin lang niya ganoon. Tutulong. Pero hindi yung, merong nagpaplatada. 3 ata yun naman yan, babayaran niya. So, ang bayad naman nun alam nyo, yung pwedeng unti-unti, hindi yung biglaan na bayad. Kasi mahal po ang labor doon. Mahal ang mag-labor sa ganoon. So, yun po mga amigo, nasagot ko na yung mga tanong niyo about po sa paupahan na pinapagawa ni Mami. And then sabi niya, wala lang kasing update, hindi lang napapakita yung loob, kahit ako hindi ko po nakikita. Pero, ang naging kasi doon, yung pagkakagawa ng bahay, ang dami mga pader-pader, hindi kagaya sa ating open space. So, hindi naman pwede nang tanggalin yun kasi po, ang bahay po sa Equatorial Guinea, mahilig po sila sa may mga room. Mahilig sila sa mga room, tapos kasi doon po hindi po pwedeng magtabi. Yung halimbawa po 13 years old, 15 years old sa isang room, hindi po pwede sa kanila, hindi kagaya sa Pilipinas kahit saan ka lang. Sa kanila po nakahiwalay lagi. Yung mga bata pwede magsama-sama, pero yung mga 13 years old, 15 years old, 18 years old, dapat may sarili-sarili ng kwarto. So, napansin ko sa pinapagawa ni Mudra na apartment, malaki siya, sobrang laki. Tapos, syempre, yung mga pader niya, sobrang daming nagamit ng mga pader. Kaya kung makikita nyo rin po, tsaka medyo madilim, dahil nga po kasi sobrang daming pader, kakaunti ang bintana. Sa kanila, hindi sila masyadong magamit ng bintana. So, ayun po mga amigo, yun po ang update sa kanilang pinapagawa na nawa matapos naman para mag-generate ng income para sa kanila. Ayun. So, papadala ko sa kanila ngayon is para sa bahay pa rin naman. Sabi ko, bumili sila ng rice and then pagkain, isang kaha, halimbawa ng mga pagkain, isang kaha ng frozen na, kasi mahal yung mga fresh na pagkain doon. Ang mura doon yung mga frozen food, pero okay lang naman kasi kahit kami dati hindi naman yung kinakain namin. So yun po mga amigo, mukha naman silang happy. Sabi ko nga kay Mudra na huwag niya siyang magtingin ng mga message sa kanya, for sure mga paninira na naman tungkol sa akin ang mababasa niya at hanggang siya tuyuin. So ayun po mga amigo, i-update ko po kayo sa mga pangyayari hanggang sa matapos po yung bahay na pinapagawa ni Mudra doon sa Equatorial Guinea. Thank you so much po mga amigo at God bless.